Pinagtaksilan ng asawa at pinagkakatiwalaang assistant sa gitna ng kanyang pagbubuntis. Nahuli ni Clara si Marco at Liza sa mismong opisina niya habang tinatawag siyang walang silbi at baliw. Itinapon ang kanyang mga pangarap na parang basura, pero hindi rito nagtatapos ang lahat. Magbabayad ang bawat luhang pumatak. Handa ka na bang makita ang muling pagbangon ng isang inang inalisan ng dangal? Sino ang magwawagi? Ang katotohanan o ang malupit na kasinungalingan? Konting tiis na lang, mahal. Kapag nanganak na si Clara, wala na tayong magiging problema. Itatapon natin siya sa isang psychiatric facility sa malayo. At sasabihin nating na wala siya sa sarili dahil sa postpartum depression. Sino ba ang maniniwala sa isang baliw? Sa huli, ang Casa Esperanza at lahat ng pinaghirapan niya sa atin din babagsak. Ang boses ni Marco ay malamig. Walang bakas ng pag-ibig na ipinapakita niya gabi-gabi sa loob ng kanilang silid. Ang bawat salita ay parang matatalim na bubog na direktang bumaon sa puso ni Clara na noong sandaling iyon ay nakatayo sa labas ng pintuan ng sarili niyang opisina. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang puting sobre. Sa loob nito ay ang unang malinaw na larawan ng kanilang anak, ang ultrasound na nagpapatunay na ang 5 taong paghihintay ay natapos na sa isang himala. Plano sana niyang isorpresa si Marco, yayakapin ito ng mahigpit at sasabihing ang pangarap nilang pamilya ay ganap na. Ngunit ang sorpresang sumalubong sa kanya ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang lamig ng aircon sa hallway ay tila naging yelo na nanuot sa kanyang mga buto. Hindi siya makagalaw. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso na tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Pero Marco, paano kung maghinala ang mga katrabaho niya? Tanong ng isang boses babae. Kilala ni Clara ang boses na yon. Kay Liza yon, ang assistant na itinuring niyang kapatid. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto at mga disenyo. Liza, ako ang asawa. Ako ang may hawak sa lahat ng dokumento. At sa tingin mo ba, may kakayahan pa siyang lumaban kung pati ang sarili niyang pamilya ay kumbinsido na hindi na siya matino? Ang mahalaga, makuha natin ang pirma niya bago siya mawala sa eksena. Narinig ni Clara ang marahang pagtawa ni Marco. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng labis na pagkasuklam. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang paningin sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob. Isang munting paalala ng buhay na inosente sa gitna ng ganitong kataksilan. Doon, sa harap ng pintuang naging saksi sa kanyang mga pangarap bilang arkitekto, unti-unting gumuho ang katedral ng kanyang pagtitiwala. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang taong nangakong magpoprotekta sa kanya, ang siya palang maghuhukay ng kanyang libingan. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali, ang mga hapunan sa ilalim ng bituin, ang mga pangako ng katapatan ay naging mga abo na humahapdi sa kanyang mga mata. Nabitawan niya ang sobre. Ang tunog ng papel na bumagsak sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang mundo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumasok para manampal. Ang kanyang katawan ay naging parang estatwa, manhid at nanlalamig, habang ang kanyang isipan ay pilit na binubuo ang mga piraso ng isang buhay na ngayon ay wala ng kahulugan. Paano mo haharapin ang bukas kung ang taong itinuturing mong pundasyon ng iyong tahanan ay siya palang anay na dahan-dahang sumisira sa iyong pagkatao? Paano mo itutuloy ang pagbuo sa isang pangarap kung ang bawat poste nito ay nakatayo na pala sa ibabaw ng isang malupit na kasinungalingan? Nanatiling nakatayo si Clara sa dilim ng hallway, isang inang sugatan
ngunit nagsisimulang magising sa katotohanan. Ang tanong na lamang na naiwan sa kanyang isipan, habang ang anino ni na Marco at Liza ay makikita sa ilalim ng pintuan, ay kung hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng ganitong kataksilan bago siya tuluyang mawasak. Anong ginagawa mo rito, Clara? Hindi ba't sinabi ko sa iyong magpahinga ka na lang sa bahay dahil masama ang pakiramdam mo? Ang tanong ni Marco ay lumabas sa kanyang mga labi nang buksan niya ang pinto. Taglay ang isang mukha na tila walang anumang kasalanang ginawa. Walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na awtoridad na tila nagpaparating na si Clara ang nagkamali dahil naroon siya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Ang boses na ginagamit niya kapag nais niyang magmukhang isang mapagmahal na asawa sa harap ng maraming tao. Dahan-dahang yumuko si Clara para pulutin ang sobrang nahulog sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng madikit sa malamig na semento. At sa bawat segundo ng kanyang pagkilos, nararamdaman niya ang matalas na titig ni Marco na tila sinusuri kung ano ang narinig niya. Sa likod ni Marco, nakita ni Clara si Liza na abala sa pag-aayos ng kanyang blouse, umiiwas ng tingin habang ang isang mapang-uyam ng ngiti ay dumaan sa kanyang mga labi bago ito mabilis na napalitan ng isang inosenteng mukha. Nandito ka na rin lang. Pumasok ka muna. Huwag kang tumayo dyan sa labas na parang bata. Nakakaabala ka sa mga empleyado natin. Dagdag pa ni Marco. Sabay hawak sa braso ni Clara para giyahin ito papasok sa opisina. Ang hawak ni Marco ay hindi mahigpit, ngunit para kay Clara, ang init ng palad nito sa kanyang balat ay tila isang apoy na gustong sumunog sa kanyang pagkatao. Naupo si Clara sa sofa kung saan madalas silang mag-usap tungkol sa hinaharap ng kanilang kumpanya. Ang amoy ng pabango ni Liza ay nangingibabaw sa silid. Isang amoy na ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng kataksilan. Tumingin si Marco sa sobrang hawak ni Clara at huminga ng malalim, isang buntong hininga na puno ng pagod at inis. Clara, alam kong buntis ka at sensitibo ang pakiramdam mo, pero ang pagpunta-punta mo rito nang walang pasabi ay hindi nakakatulong. Look at you, maputla ka na naman. Siguro ay kung ano-ano na namang iniisip mo. Sabi ni Marco habang naglalakad pabalik sa kanyang mesa, tila binabaliwala ang presensya ng kanyang asawa. Minsan, iniisip ko kung talagang kaya mo pang mag-isip ng maayos para sa Casa Esperanza. Your hormones are making you paranoid, mahal. Masyado kang nagiging suspisyosa sa lahat ng bagay. Ito ang maskara ng pagmamahal ni Marco. Ang kakayahang baligtarin ang sitwasyon at palabasin na si Clara ang may problema. Ang bawat salita niya ay isang banayad na atake sa kaisipan ni Clara, isang paraan ng pagpaparamdam na ang kanyang mga hinala ay bunga lamang ng isang baliw na isipan. Gusto mo lang ba akong protektahan, Marco? O gusto mo lang akong kontrolin? Ang tanong ni Clara ay mahina. Halos isang bulong, ngunit puno ng bigat. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Marco, naghahanap ng kahit katiting na anino ng katotohanan. Tumawa ng mahina si Marco, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Control. Clara, lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo ng baby. Pero sa inaasal mo ngayon, parang hindi ka nakakatulong sa sarili mo. Baka nga tama si Liza, kailangan mo ng seryosong pahinga. Siguro ay mas mabuting ako na muna ang humawak ng cellphone mo at ng lahat ng social media accounts mo para hindi ka na ma-stress sa mga kliyente at sa mga walang kwentang balita. Inabot ni Marco ang kamay niya para kunin ang cellphone ni Clara na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang kilos ay mabilis at walang pasubali. Para sa isang taong hindi nakakaalam, tila ito ay isang kilos ng malasakit. Ngunit para kay Clara, ito ang simula ng kanyang pagkakakulong. Ang pagkuha sa kanyang komunikasyon ay ang unang hakbang ni Marco para tuluyan siyang ihiwalay sa mundo upang walang makapansin kung mawala man siya sa eksena.
Naramdaman ni Clara ang muling pagsipa ng kanyang sanggol. Ang munting buhay sa loob niya ay tila nagbibigay ng babala. Sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan, nakita niya ang mabilis na sulyap ni Marco kay Liza, isang sulyap ng tagumpay. "I'll take this for now, Clara, para na rin sa ikabubuti ninyong dalawa ng anak natin," sabi ni Marco, sabay bulsa sa cellphone. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinaon sa kanyang kalayaan. Habang nakaupo sa loob ng opisinang siya mismo ang nagdisenyo, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang kanyang sariling tahanan at opisina ay unti-unti nang nagiging isang gintong hawla, at ang susi ay hawak ng taong nangakong mamahalin siya hanggang sa huling hininga. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang pinapanood ni Clara si Marco na magpatuloy sa pagtatrabaho na tila walang nangyari. Paano ka lalaban sa isang kaaway na gumagamit ng pag-ibig bilang sandata upang dahan-dahan kang paslangin? Hindi mo siya tunay na kilala, Clara. Ang lalaking pinakasalan mo ay isang aninong nabubuhay sa pawis at pangarap ng ibang tao. Ang mga salitang ito mula kay Nanay Rosa ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng gabi. Nakaupo si Clara sa gilid ng kama sa lumang ancestral house ng mga Reyes, kung saan siya dinala ni Marco para raw sa kanyang pagpapagaling. Ang silid ay amoy alikabok at tuyong dahon, isang lugar na malayo sa kinang ng syudad at sa modernong opisina na binuo niya mula sa wala. Ang bawat yabag ng mga paa ni Nanay Rosa sa lumang sahig na kahoy ay naglalabas ng tunog na tila isang daing ng nakaraang pilit na ibinabaon. Inilapag ng matanda ang isang baso ng maligamgam na gatas sa bedside table. Ang kanyang mga kamay, na puno ng kulubot at peklat ng panahon, ay nanginginig. Tumingin si Nanay Rosa kay Clara nang may halong habag at takot. Isang tingin na matagal nang napapansin ni Clara, ngunit ngayon lamang niya naintindihan ang kahulugan. "Nanay Rosa, bakit niyo po sinasabi ito sa akin? Si Marco ay anak niyo," mahinang tanong ni Clara, habang hinihimas ang kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ng anak sa anumang masamang balita. Huminga ng malalim ang matanda at naupo sa tabi ni Clara. "Dahil nakikita ko sa iyo ang nangyari kay Elena, 10 taon na ang nakalilipas. Si Elena, siya ang unang babaeng nagmahal kay Marco nang higit pa sa kanyang buhay. Tulad mo, isa rin siyang matalinong babae, puno ng ambisyon. Pero nang makuha ni Marco ang lahat ng kailangan niya, ang pera ng pamilya ni Elena at ang mga koneksyon nito, bigla na lang siyang naglaho." Nanigas ang buong katawan ni Clara. Ang pangalang Elena ay hindi kailanman nabanggit ni Marco sa loob ng kanilang 5 taong pagsasama. Para kay Marco, ang mundo ay nagsimula lamang nang makilala niya si Clara. "Anong nangyari sa kanya, nanay?" Pagpapatuloy ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na malaman ang katotohanan. "Ipinasok siya ni Marco sa isang institusyon, Clara. Sinabi niya sa lahat na nabaliw si Elena dahil sa sobrang pagtatrabaho. Ginamit niya ang parehong mga salita, ang parehong mga paraan. Ang utang na loob ko sa aking anak bilang ina ang nagpatikom sa aking bibig sa loob ng maraming taon. Pero hindi ko na kaya, Clara. Hindi ko kayang makita na ang apo ko ay lalaki sa kamay ng isang taong kayang pumatay ng kaluluwa para lamang sa pera." Tumayo si Nanay Rosa at lumakad patungo sa isang lumang aparador sa sulok ng silid. May kinuha siyang isang maliit at kupas na kahon na nakatago sa ilalim ng mga lumang kumot. Pagbalik niya, iniabot niya ito kay Clara. Sa loob nito ay may isang lumang litrato ng isang babaeng nakangiti. May hawak na blueprint at sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe. "Para sa aking pundasyon, Marco." Ang sulat kamay ay hindi kay Marco. Ito ay sulat ng isang babaeng nagtiwala
ng buong buo, tulad ni Clara. Ito ang lihim na itinatago ng bahay na ito. Clara, ang bawat tagumpay ni Marco ay nakatayo sa ibabaw ng mga taong dinurog niya. Akala niya ay wala nang nakakaalam, pero ang mga pader ay may memorya. Ang bulong ni Nanay Rosa na tila isang babala mula sa hukay. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng paparating na sasakyan. Ang liwanag ng headlight ay tumama sa bintana ng silid, tila mga mata ng isang manonila na naghahanap ng biktima. Alam ni Clara ang tunog ng makina na yon. Si Marco. Mabilis na itinago ni Clara ang kahon sa ilalim ng kanyang unan habang nagmamadaling lumabas si Nanay Rosa ng silid. Bakas ang pangamba sa bawat kilos. Nanatiling nakahiga si Clara. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang naririnig ang mabibigat na hakbang ni Marco paakyat ng hagdan. Ang bawat tunog ng sapatos nito sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang katahimikan. Pumasok si Marco sa silid, bit-bit ang isang plastik ng mga prutas at ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. "Mahal, gising ka pa pala? May dinala akong pasalubong para sa'yo at sa baby." Sabi ni Nanay, "Uminom ka na raw ng gatas." Lumapit si Marco at hinalikan si Clara sa noo. Ang halik na dati ay nagbibigay ng init ay tila naging isang malamig na marka ng pag-aari. Tumingin si Marco sa paligid ng silid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Tila may hinahanap na hindi nararapat sa lugar na yon. "Bakit parang amoy luma rito? May ginalaw ba kayo sa mga gamit dito, Clara?" Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at may halong pagbabanta. Tumingin si Clara nang diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Pilit na itinatago ang galit at takot na naglalaban sa kanyang dibdib. "Wala, Marco. Nag-uusap lang kami ni Nanay Rosa tungkol sa hinaharap." Ngumiti si Marco, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kama. Isang lihim ang nakabaon sa ilalim ng unan ni Clara at isang maling pagkilos lamang ay maaring maging huli na ang lahat para sa kanya at sa kanyang anak. Ang tanong na naiwan sa isipan ni Clara habang pinapanood ang anino ni Marco na gumagalaw sa dingding ay, sino pa ang ibang biktima na nakabaon sa likod ng mga ngiti ng lalaking ito? At paano siya makakatakas sa isang bitag na 10 taon ng perpektong ginagawa? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng lumang bahay ay hindi nagdadala ng liwanag, kundi tila mga rehas na gawa sa alikabok at init. Sa bawat paglipas ng oras, nararamdaman ni Clara ang dahan-dahang pagkakalunod sa isang dagat ng katahimikan. Ang ancestral house na ito, na dati ay simbolo ng karangyaan ng pamilya Reyes, ay isa na ngayong magarang kulungan para sa kanya. Ang bawat pinto ay may kandado. Ang bawat bintana ay tila may matang nagmamasid. At ang bawat hakbang niya ay binabantayan ni Marco sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aalaga. Isang hapon, habang nakaupo si Clara sa veranda at pilit na nililibang ang sarili sa pagtingin sa mga tuyong dahon sa bakuran, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan. Hindi iyon ang sasakyan ni Marco. Ang tunog ng pinto ng kotse na sumara at ang marahas na paglakad ng mga takong sa semento ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Pumasok si Liza sa loob ng bahay na tila ba siya ang may-ari nito. Wala siyang dalang prutas o anumang pagbati para sa may sakit. Sa halip, bitbit niya ang isang mamahaling bag na pag-aari ni Clara. Isang bag na regalo ni Marco noong anibersaryo nila. Ang ganda talaga ng bahay na to, no? Sayang lang at masyadong luma ang mga gamit. Parang ang nakatira. Lipas na rin sa panahon. Bungad ni Liza habang prenteng nauupo sa tapat ni Clara. Kumuha siya ng lipstick sa kanyang bag at nagsimulang mag-ayos ng mukha sa harap ng isang antik na salamin. "Anong ginagawa mo rito, Liza? Alam ba ni Marco na nandito ka?" Ang mahinang tanong ni Clara. Pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang boses sa kabila ng pangangatog ng kanyang tuhod.
Tumawa ng maikli si Liza isang tunog na puno ng pang-uuyam. Of course, Clara. Actually, siya pa nga ang nag-abot ng susi sa akin. Sabi niya, masyado ka raw kasing malungkot dito. Baka kailangan mo ng friend na magpapaalala sa'yo kung nasaan na ang lugar mo ngayon. Tumayo si Liza at lumapit sa vanity table ni Clara. Kinuha niya ang bote ng paboritong perfume ni Clara at walang pasubaling nag-spray sa kanyang leeg. Ang bawat wisik ng pabango ay tila isang sampal sa dangal ni Clara. Alam mo, Clara, nakakaawa ka. Ang talino mo sanang arkitekto, pero hindi mo man lang na-design ang sarili mong kaligayahan. Ngayon, pati ang Casa Esperanza, ako na ang nagpapatakbo. Si Marco, gabi-gabi niyang sinasabi sa akin kung gaano siya kapagod sa pag-aalaga sa isang asawang, well, alam mo na, unstable. Umalis ka na, Liza. Wala kang karapatang hawakan ang mga gamit ko. Sabi ni Clara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan. Gamit mo? Clara, wala ka ng pag-aari. Ang bahay na to, ang kumpanya, pati ang asawa mo. Lahat yan, unti-unti nang nagiging akin. At kapag lumabas na yung bata sa tiyan mo, huwag kang mag-alala. I'll be a good stepmother. Tuturuan ko siyang kalimutan na mayroon siyang inang hindi naging sapat. Sa sobrang galit at sakit, naramdaman ni Clara ang isang matalas at biglang kurot sa kanyang ibabang tiyan. Ang sakit ay tila isang kutsilyo na dumaan sa kanyang puson, sapat na para maputol ang kanyang paghinga. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napadaing ng mahina. Liza, ang baby ko, masakit. Ang pakiusap ni Clara, ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Tiningnan lamang siya ni Liza mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Marco, nandito ako sa bahay niyo. Mukhang nag-e-eksena na naman ang asawa mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong papuntahin dito. Baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili niya para lang makuha ang atensyon mo. Narinig ni Clara ang boses ni Marco sa kabilang linya, malakas at puno ng inis. Sabihin mo sa kanya, Liza, tumigil na siya. May meeting pa ako sa mga investors para sa Casa Esperanza. Hindi ako makakawi para lang sa mga drama niya. Bigyan mo na lang ng tubig o kahit anong pampakalma. Pinatay ni Liza ang tawag at hinarap si Clara na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa tindi ng sakit. Narinig mo yon, Clara? Mas mahalaga ang business kaysa sayo. Maiwan na kita rito. May dinner pa kami ni Marco sa isang 5-star restaurant. Magtiis ka na lang muna sa amoy ng alikabok at sa sarili mong luha. Dahan-dahang naglakad palabas si Liza. Iniwan ang pintong bukas, Sarah, habang umiihip ang malamig na hangin sa labas. Si Clara ay naiwan sa gitna ng sala, mag-isa, habang ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na pagdurusa. Ang sakit sa kanyang tiyan ay hindi humuhupa, at sa bawat pagdaing niya, tanging ang mga anino lamang sa dingding ang sumasagot. Marco, tulong! Ang huling bulong ni Clara bago siya tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Ang kanyang kamay ay pilit na gumagapang patungo sa pintuan, ngunit ang bawat galaw ay nagdadala ng higit pang sakit. Doon, sa gitna ng karangyaan ng kanyang gintong kulungan, naramdaman ni Clara ang isang mainit na likidong dahan-dahang dumadaloy sa kanyang hita. Isang matinding takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa kataksilan. Ito ay tungkol sa munting buhay na tanging pag-asa niya sa mundong ito. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong na yero. Tila nakikiramay sa isang inang unti-unti nang nawawalan ng lakas. Wala ka ng silbi bilang asawa. Huwag mo naman sanang idamay pati ang trabaho mo. Kung hindi mo kayang tapusin ang rebisyon ng Casa Esperanza ngayong gabi, baka mas mabuting aminin mo na talagang sira na ang ulo mo at kailangan mo nang manatili sa loob ng kwartong ito
habang buhay. Ang boses ni Marco ay walang halong awa habang inilalapag niya ang makapal na folder ng mga blueprint sa paanan ng kama ni Clara. Hindi man lang niya tiningnan ang maputlang mukha ng kanyang asawa o itinanong kung kumusta na ang pakiramdam nito matapos ang nangyaring pananakit ng tiyan noong nakaraang gabi. Para kay Marco, si Clara ay hindi na isang katuwang sa buhay, kundi isang kasangkapan na nagsisimula ng kalawangangin. Dahan-dahang umupo si Clara sa kama. Ang bawat galaw niya ay nagdadala ng kirot sa kanyang puson, sa tulong ng mga halamang gamot na pinakuluan ni Nanay Rosa at ang mga panalangin ibinubulong nito sa kanyang tabi. Kumapit ang kanyang sanggol. Ang munting buhay sa loob niya ang naging tanging rason kung bakit hindi siya tuluyang bumigay sa dilim. Ngunit sa harap ni Marco, pinanatili ni Clara ang isang mukha na tila wala ng pag-asa. Isang mukha ng pagkatalo na alam niyang gustong makita ng kanyang asawa. Pasensya na, Marco. Susubukan ko. Susubukan kong ayusin ito. Mahinang sagot ni Clara. Pilit na pinapaos ang kanyang boses habang nakayuko. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Dapat lang. Dahil kung hindi dahil sa akin, wala ka na sa posisyong ito. Tandaan mo, Clara, ako ang nagpoprotekta sa iyo sa mga taong gustong kumuha ng lisensya mo dahil sa kalagayan mo. Nang lumabas si Marco at narinig ni Clara ang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto, unti-unting nawala ang pagkaputla sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang matalim at malamig na determinasyon. Inabot niya ang folder at binuksan ang kanyang laptop na matagal nang hindi niya nagagamit dahil sa rest na ipinilit sa kanya. Alam ni Clara na ang kanyang talino bilang arkitekto ang tanging sandata na hindi kayang nakawin ni Marco. Sinimulan niyang suriin ang bawat linya ng blueprint, bawat sukat, at bawat piraso ng dokumento ng Casa Esperanza. Sa bawat pahinang nililipat niya, nararamdaman niya ang muling pagkabuhay ng kanyang pagkatao. Hindi na siya ang biktimang nakaluhod sa sahig. Siya na muli ang arkitektong bumubuo ng isang plano hindi para sa isang bahay, kundi para sa kanyang kalayaan. Habang malalim na ang gabi at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang mahinang pag-ikot ng electric fan, napansin ni Clara ang isang bagay na hindi tugma. Ang mga budget allocation para sa materyales ay masyadong mataas, ngunit ang kalidad na nakasaad ay mababa. Sinimulan niyang pasukin ang mga nakatagong file sa server ng kumpanya na akala ni Marco ay hindi na niya mabubuksan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Sa bawat digital na folder na binubuksan niya, lumilitaw ang mga transaksyon na hindi dumaan sa legal na accounting. May mga malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa pondo ng Casa Esperanza patungo sa mga account na may kakaibang mga pangalan. Sa isang lihim na ledger na natagpuan niya sa ilalim ng mga pangalan ng mga pekeng supplier, nakita ni Clara ang katotohanang mas malupit pa sa pakikiapid ni Marco. Ang pera na dapat ay para sa kanilang kinabukasan, ang pondo na pinaghirapan ni Clara sa loob ng maraming taon, ay uwent-unting inuubos ni Marco sa isang madilim na butas. Ang mga transfer slip ay malinaw. Milyon-milyong piso ang itinatapon ni Marco sa mga online gambling sites at sa mga utang sa mga ilegal na nagpapautang. Ang Casa Esperanza ay hindi lamang isang proyekto para kay Marco. Ito ang kanyang huling baraha para mabayaran ang mga utang na maaaring tuluyang magpabagsak sa kanya. Kaya mo pala ako gustong ilayo, Marco, bulong ni Clara sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi lang dahil kay Liza, kundi dahil ako lang ang marunong magbasa ng mga numerong ito. Gusto mo akong patahimikin dahil ako ang ebidensya ng iyong pagbagsak. Isang matamis, ngunit mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara, habang dahan-dahan niyang kinokopya ang lahat ng files sa isang maliit na memory card na nakatago sa loob ng kanyang medyas. Ang arkitekto ay nagsimula nang maglagay ng mga bitag
sa loob ng bagong blueprint. Mga pagkakamali sa disenyo na tanging siya lang ang makakaayos. Mga butas na magpapabagsak sa buong estruktura ni Marco. Kapag dumating ang tamang panahon, ang tanong na lamang na kailangang sagutin ni Clara. Habang pinagmamasdan ang liwanag ng screen na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong utang ni Marco, ay kung hanggang kailan siya pwedeng magpanggap na walang nalalaman. Gaano katagal niyang kayang yakapin ang kaaway habang dahan-dahan niyang hinahanda ang lubid na magbibigti rito. Magtiis ka, Clara. Ang pag-aasawa ay hindi parang kaning mainit na iluluwa mo kapag napaso ka. Ang babaeng matino, marunong magbulag-bulagan para sa kapayapaan ng tahanan. Ang mga salitang yon mula sa kanyang ina, si Aling Sofia, ay mas masakit pa sa sampal. Nakaluhod si Clara sa harap ng altar ng isang lumang simbahan kung saan ang amoy ng insenso at natutunaw na kandila ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas. Ang bawat kurap ng apoy sa mga kandila ay tila mga mata ng mga santo na nakatingin sa kanyang pighati. Ngunit walang anumang himalang nagaganap. Ang lamig ng marmol na sahig ay tumatagos sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig ang pakikitungo ng sarili niyang ina. Nay, hindi niyo po naiintindihan. Pinagtataksilan niya ako. Balak niya akong ilayo sa anak ko. Ang pakiusap ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig at basag dahil sa walang tigil na pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang mga kamay na nakasalikop. Mga patak na walang tunog, ngunit nagdadala ng bigat ng kanyang buong pagkatao. Huminga ng malalim si Aling Sofia, hindi man lang tiningnan ng anak. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng kanyang bilong itim. At ano naman ang sasabihin ng mga kapitbahay na ang anak ko ay hiwalay sa asawa? Na ang apo ko ay lalaking walang ama? Isipin mo ang hiya, Clara. Isipin mo ang dangal ng pamilya natin. Lahat ng lalaki ay nagkakamali. Pero sa huli, sa asawa pa rin ang balik niyan. Naramdaman ni Clara ang isang matinding lula. Ang hiya na sinasabi ng kanyang ina ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang kaligtasan. Sa kulturang kinalakihan niya, ang pagiging martir ay itinuturing na kabanalan. At ang pag-alis sa isang mapang-aping relasyon ay itinuturing na kasalanan. Ang turo sa kanya ay ang babae siya ang dapat maging pundasyon ng tahanan, kahit na ang pundasyong yon ay dinudurog na ng sarili nitong haligi. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, narinig ni Clara ang mabibigat at pamilyar na yabag ng mga sapatos sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng bawat hakbang ay tila isang hatol na papalapit. Lumingon siya at nakita si Marco na may hawak na rosaryo at nakasuot ng barong na tila ba siya ang pinakamabait na tao sa mundo. Nandito lang pala ang asawa ko, ang sabi ni Marco sa malambing na tono. Sabay luhod sa tabi ni Clara. Kinuha niya ang kamay ni Clara at hinalikan ito sa harap ng altar. Ang bawat dampi ng kanyang labi ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Clara. Pasensya na po, Mama Sofia. Masyado lang pong pagod si Clara, kaya kung ano-ano ang mga nasasabi niya. Alam niyo naman ang kondisyon niya, medyo malabo na ang takbo ng isip dahil sa pagbubuntis. Tumango si Aling Sofia, may halong pagsang-ayon at awa kay Marco. Naiintindihan ko, Marco. Pagpasensyahan mo na itong si Clara. Dalhin mo na siya sa bahay niyo at nang makapagpahinga. Tumingin si Marco kay Clara, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang ang isang mapanlinlang na ngiti ay nakaukit sa kanyang mukha. Tara na, mahal. Maraming nakatingin sa atin. Ayaw mo naman sigurong magkaroon ng eksena sa harap ng Panginoon, di ba? Inalalayan ni Marco si Clara na tumayo. Ang hawak niya sa siko ni Clara ay mahigpit. Isang senyales na wala itong takas. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, naramdaman ni Clara ang bigat ng mga rebulto sa kanyang paligid. Ang bawat hakbang palayo sa altar ay tila isang hakbang patungo sa isang mas malalim na hukay. Paglabas nila sa patio ng simbahan, ang liwanag ng papalubog na araw
ay tumama sa mukha ni Clara. Maraming tao ang bumabati kay Marco, humahanga sa pag-aalaga nito sa kanyang buntis na asawa. Ang baon ng kasinungalingan ay muling bumalot sa kanila. Isang maskara na sadyang napakaganda sa paningin ng iba, ngunit napakapangit sa loob. Bago sila makasakay sa sasakyan, bumulong si Marco sa tenga ni Clara. Sapat na para siya lang ang makarinig. See? Kahit ang sarili mong ina, hindi ka paniniwalaan. Ako ang katotohanan mo ngayon, Clara, at wala kang mapupuntahan. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Clara habang pinagmamasdan niya ang krus sa tuktok ng simbahan na unti-unting lumalayo. Kung ang simbahan at ang pamilya ay hindi na naging kanlungan, saan patatakbo ang isang inang ang tanging kasalanan ay ang maniwala sa pag-ibig? Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ay tila mga luhang hindi na marinig, habang ang sasakyan ay bumabalik sa gintong kulungan na naghihintay sa kanya. Hindi lahat ng lamat sa pader ay pwedeng takpan ng pintura, Clara. Minsan, kailangang gibain ang buong gusali para makita ang bulok na pundasyon nito. Ang boses ni Attorney Javier ay kasing tuyot ng mga lumang libro ng batas na nakahanay sa kanyang maliit at tago na opisina. Ang lugar na yon ay malayo sa makikinang na tore ng syudad, isang silid na amoy lumang papel at matapang na kape. Sa ilalim ng andap-andap na bumbilya, ang mukha ng abogado ay puno ng mga linyang iniwan ng pagkadismaya at galit sa sistemang minsan na siyang tinalikuran. Nakalubog si Clara sa isang lumang silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag kung saan nakatago ang memory card. Nagawa niyang makalabas ng bahay sa tulong ni Nanay Rosa na nagpanggap na sumama ang pakiramdam para maabala ang atensyon ng mga tauhan ni Marco sa labas. Ang bawat anino sa bintana ay tila anino ni Marco at ang bawat kaluskos ng hangin ay tila bulong ng panganib. Attorney, kayo lang ang alam kong pwedeng takbuhan. Simula ni Clara, ang kanyang boses ay halos maglaho sa hangin. Alam ko ang nangyari sa inyo 10 taon na ang nakalilipas. Alam kong si Marco ang rason kung bakit kayo nawalan ng lisensya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Javier habang tinititigan ang isang lumang litrato sa kanyang mesa. Hindi lang lisensya ang kinuha niya sa akin, Clara. Kinuha niya ang dangal ko at ang tiwala ko sa mga taong itinuring kong kaibigan. Ginamit niya ang mga koneksyon niya para palabasin na ako ang nagnakaw ng pondo ng kliyente habang siya ang nagpapakasasa sa pera. Inabot ni Clara ang maliit na memory card. Nandito ang lahat, attorney. Ang mga transaction sa online gambling, ang mga peking supplier, at ang dahan-dahang pag-ubos niya sa pondo ng Casa Esperanza. Hindi ko na kayang manahimik habang dinudumihan niya ang bawat pangarap na binuo ko. Kinuha ni Javier ang card at isinalpak ito sa kanyang lumang computer. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Habang binubuksan ang mga files, ang liwanag ng screen ay nagpakita ng mga numerong nagpapatunay sa kasakiman ni Marco. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagsusuri, may isang dokumentong nakakuha sa atensyon ng abogado, isang file na nakabaon sa pinakailalim ng sistem ng kumpanya. Tumingin si Javier kay Clara nang may halong gulat at matinding kuryosidad. Clara, may napansin ka ba sa mga pirma sa mga official blueprints ng Casa Esperanza mula noong nagsimula ang operasyon niyo 5 taon na ang nakalilipas? Lahat ng iyon ay pirma ko, attorney. Bilang punong arkitekto, ako ang naglalagay ng selyo at pirma para maging legal ang lahat. Sagot ni Clara, tila naguguluhan. Umiling si Javier at itinuro ang screen. Hindi, Clara. Tignan mong mabuti ang mga dokumentong ito. Ang mga kontratang pinasok ni Marco sa mga international investors sa likod mo. Nakalagay dito na siya ang lead architect at siya ang pumirma sa mga technical specifications. Pero tignan mo ang lisensya na ginamit niya. Lumapit si Clara sa screen. Ang kanyang puso
ay nagsimulang tumibok ng marahas sa kanyang lalamunan. Nanlabo ang kanyang paningin sa nakita. Ang PRC license number na nakalagay sa tabi ng pangalan ni Marco ay hindi pamilyar. Hindi iyon ang format ng isang tunay na arkitekto. Attorney, anong ibig sabihin nito? Ang bulong ni Clara. Huminga ng malalim si Javier. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang katotohanang mas malubha pa sa anumang pagnanakaw. Clara, chinek ko na ang record ni Marco bago ka pa dumating. 5 taon mo siyang katuwang. 5 taon mo siyang ginagabayan sa bawat disenyo. Pero ang katotohanan ay ito. Hindi kailanman pumasa si Marco sa board exams. Wala siyang lisensya. Ang bawat gusaling itinayo niya sa ilalim ng pangalan niya ay isang malaking iligal na gawain. Ginamit niya ang pirma mo sa harap ng publiko. Pero sa likod ng lahat, namemeke siya ng sarili niyang kredensyal para makakuha ng mas malalaking kontrata. Naramdaman ni Clara ang pag-ikot ng paligid. Ang lalaking ipinagmalaki niya sa buong mundo, ang lalaking tinulungan niyang maging tanyag ay isang impostor. Lahat ng tagumpay na binuo nila ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin at kasinungalingan. Ibig sabihin, ang bawat dokumentong pinirmahan ko sa tabi ng pangalan niya ay ginamit niya para pagtakpan ang kanyang kawalan ng kakayahan, pagtatapos ni Javier. At higit pa riyan, Clara, dahil ikaw ang may lisensya at pinayagan mong mangyari ito, ikaw ang unang babagsak kapag nabuksan ang kasong ito. Pinlano niya ito mula pa nung una. Ginawa kanyang shield. Kapag nabulgar ang lahat, ikaw ang makukulong. Habang siya ay makakatakas, bit-bit ang perang ninakaw niya. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid habang ang ulan ay nagsimulang humampas sa bintana. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa salamin ay tila mga boses ng libu-libong taong binalak linlangin ni Marco. Naiwan si Clara na nakatulala sa screen habang ang katotohanan ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking minahal niya ay hindi lang isang taksil, kundi isang kriminal na ang tanging biktima ay ang kanyang sariling asawa. Huwag mong subukan na sirain ang gabing ito, Clara. Magsuot ka ng magandang damit, lagyan mo ng kolorete ang maputla mong mukha, at ngumiti ka na parang ikaw ang pinakamasayang asawa sa mundo. Isipin mo na lang na ito ang huling pagkakataon na makakaarte ka bilang reyna ng Casa Esperanza bago ka tuluyang magpahinga sa lugar na nararapat sa'yo. Ang boses ni Marco ay parang isang malamig na bulong ng kamatayan habang inilalapag niya ang isang itim na gown sa ibabaw ng kama ni Clara. Walang init, walang pagmamahal, tanging niyang tuyot na utos ng isang taong sanay na sa pagmamanipula. Sa labas ng silid, naririnig ang malakas na tugtugin at ang tawanan ng mga bisitang unti-unti nang dumarating para sa selebrasyon ng bagong milestone ng kumpanya. Ang ancestral house ay punong-puno ng liwanag, ngunit para kay Clara, ang bawat bumbilya ay tila nanunuyang mga mata. Tumayo si Clara sa harap ng salamin. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na sa ilalim ng mamahaling tela. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang mukha. Isang mukhang pilit na itinatago ang bawat sugat ng kaluluwa. Nilagyan niya ng matingkad na pulang lipstick ang kanyang mga labi, isang kulay na tila simbolo ng babalang paparating. Hindi siya magmumukhang biktima ngayong gabi. Kung ito man ang kanyang huling hapunan sa bahay na ito, sisiguraduhin niyang hindi ito malilimutan ng sinuman. Pagbaba niya sa engranding hagdanan, ang bawat pagtama ng kanyang mga takong sa makinis na kahoy ay naglilikha ng isang mabigat at seryosong ritmo. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Sa gitna ng bulwagan, nakita niya si Marco na nakatayo sa tabi ni Liza. Ang dalawa ay tila isang perpektong magkapareha. Si Marco na mukhang matagumpay na negosyante at si Liza na nakasuot ng isang damit na halos kapareho ng disenyo ng kay Clara, ngunit mas maikli at mas mapangahas. Clara, mahal. Buti naman at nakababa ka na. Bungad ni Marco
Sabay abot ng kamay sa asawa sa harap ng mga investors. Ang kanyang nangiti ay perpekto. Isang maskarang gawa sa pinakamataas na kalidad ng kasinungalingan. Of course, Marco, hindi ko palalampasin ang gabing ito para ipakilala ang taong sinasabi mong utak sa likod ng mga bagong tagumpay natin. Sagot ni Clara, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bakas ng pangangatog. Lumapit si Liza. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Hi Clara, I'm so glad you're here. Sinasabi ko nga kay Marco, baka masyado kang napapagod sa pag-aasikaso ng mga technical details, kaya ako na muna ang humawak sa mga presentation ngayong gabi. Ngumiti si Clara ng matamis. Isang ngiting tila hiwa ng labaha. Talaga ba, Liza? Nakakatuwa naman na ang isang assistant na dati ay tanging pagtimpla lang ng kape. Ang alam ay marunong na palang mag-interpret ng mga structural loads at architectural integrity. Siguro ay mabilis ka talagang matuto, lalo na kapag ang guru mo ay mahilig sa mga shortcuts. Nakita ni Clara ang bahagyang pagkapahiya sa mukha ni Liza nang mapansin ng mga bisita ang sarkasmo sa kanyang boses. Isa sa mga pangunahing investor ang lumapit at nagtanong tungkol sa pundasyon ng Casa Esperanza. Bago pa makasagot si Marco, sumingit si Liza. Pilit na nagmamarunong gamit ang mga terminolohiyang halatang hindi niya naiintindihan. Actually, we used a specialized composite for the pillars para mas maging modern ang look. Ang sabi ni Liza habang tumitingin kay Marco para sa suporta. Tumawa ng mahina si Clara, sapat na para marinig ng lahat. Composite pillars para sa isang 15-story structure na nakatayo sa isang fault line? Liza dear, ang disenyo ko ay gumagamit ng reinforced concrete with seismic isolators. Kung pakikinggan ka ng mga investors natin, iisipin nilang ang Casa Esperanza ay isang bahay-bahayan lang na gawa sa karton. Pero sa bagay, paano mo nga naman malalaman ang pagkakaiba ng tunay na matatag sa isang bagay na huwad lang? Naging tahimik ang paligid. Ang tensyon ay tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Namula ang mukha ni Marco sa galit. Ngunit dahil sa maraming nakatingin, pinilit niyang manatiling kalmado. Hinawakan niya ng mahigpit ang siko ni Clara. Ang kanyang mga kuko ay tila baon na sa balat nito. Clara, tama na ang biro. Masyado ka nang nakainom ng juice. Baka kung ano pa ang masabi mo. Ang bulong ni Marco na may halong pagbabanta. Hinarap ni Clara ang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Hindi ito biro, Marco. Pinapaalalahanan ko lang ang ating mga kaibigan na ang isang gusali ay kasing tibay lang ng katapatan ng nagtayo nito. At sa gabing ito, marami tayong dapat ipagdiwang na mga sikretong nabubunyag na, hindi ba? Bago pa makasagot si Marco, biglang humawak si Liza sa kanyang tiyan at umarte na tila nahihilo. Ang lahat ng atensyon ay nalipat sa kanya. Kinuha niya ang pagkakataong yon para gawin ang kanyang huling alas. Marco, I'm sorry, biglang sumama ang pakiramdam ko. Siguro ay dahil sa baby natin. Hindi ko na kayang itago ito. Lalo na ngayong nandito ang lahat. Ang malakas na pahayag ni Liza. Sapat na para marinig ng bawat tao sa bulwagan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang mabigat na kumot. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat mula kay Clara na buntis, patungo kay Liza na nakahawak din sa kanyang tiyan, at kay Marco na ngayon ay tila na estatwa sa kanyang kinatatayuan. Tumingin si Liza ng diretso kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay at lason. I'm pregnant, Clara. Magkakaroon din kami ng anak ni Marco. At sa pagkakataong ito, ang batang dala ko ang magiging tunay na tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan niyo. Dahil hindi tulad mo, ako ang babaeng tunay na pinipili ni Marco gabi-gabi. Naramdaman ni Clara ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat salita ni Liza ay tila mga palasong tumitimo sa kanyang puso. Winawasak ang huling piraso ng kanyang pagtitimpi. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na galing sa kataksilan.
kundi sa katotohanang ang kanyang anak ay kailangang magkaroon ng ganitong uri ng ama. Tumalikod si Clara. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Habang naglalakad siya palayo sa kumpol ng mga taong nag-uusap at nagtitinginan, ang tanging maririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga. Paano mo ipaglalaban ang iyong dangal kung ang mismong kaaway mo ay may hawak na ring buhay na gagamitin laban sa'yo? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang makitang ang kinabukasan ng kanyang anak ay dahan-dahang ninanakaw ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang manira? Sa dulo ng hallway, sa dilim ng ancestral house, naramdaman ni Clara ang muling pagsipa ng kanyang sanggol. Isang sipa na tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban kahit na tila gumuho na ang buong mundo sa kanyang paanan. Ang bawat kasinungalingan, kahit gaano pa kaganda ang pagkakadisenyo, ay may hangganan. At sa umagang ito, Marco, ang pader na itinayo mo ay tuluyan ng guguho. Ang boses ni Clara ay hindi nanginginig. Sa katunayan, ito ay kasing tibay ng bakal na ginagamit sa mga pundasyon ng kanyang mga gusali. Nakaupo siya sa gitna ng malawak na conference room ng kanilang kumpanya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha na nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagiging martir. Sa tapat niya, si Marco ay nakaupo ng may labis na kumpiyansa, bitbit ang panulat na handa ng pumirma sa mga dokumentong maglilipat ng pagmamay-ari ng Casa Esperanza sa isang shell company na nakapangalan kay Liza. Si Liza ay nakatayo sa likod ni Marco. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng lalaki. Tila isang reynang naghihintay na koronahan. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Iniisip na sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng pinaghirapan ni Clara ay mapupunta na sa kanyang mga kamay. Pirman mo na, Clara. Huwag na nating patagalin pa ang paghihirap mo. Pagkatapos nito, malaya ka na. Pwede ka nang magpahinga sa probinsya at hintayin ang panganganak mo habang kami ni Liza ang bahala sa lahat dito. Ang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pekeng malasakit. Dahan-dahang inilapit ni Clara ang mga dokumento sa kanyang asawa. Siguraduhin mong nabasa mo ang bawat pahina, Marco. Dahil tulad ng itinuro ko sa iyo sa arkitektura, ang isang maliit na detalye ay pwedeng magpabagsak sa buong estruktura. Tumawa ng maikli si Marco at mabilis na nilagdaan ang huling pahina nang hindi man lang tinitingnan ang nilalaman. Ang dami mo pang sinasabi. Tapos na ang laban, Clara. I won. Sa sandaling iyon, ang pinto ng conference room ay bumukas ng walang pasabi. Pumasok si Attorney Javier, bitbit ang isang makapal na briefcase at ang isang mukhang tila handa nang maghatid ng hustisya. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakauniporme ng National Bureau of Investigation. Nawala ang kulay sa mukha ni Marco. Ang panulat sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa mesa. Lumilikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng kanyang katapusan. Anong ibig sabihin nito? Attorney Javier, bakit kayo nandito? Nandito kami, Mr. Reyes, para sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban sa iyo. Ang seryosong pahayag ni Javier habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Ang dokumentong kapipirma mo lang. Hindi iyon transfer of ownership. Iyon ay isang voluntaryong pag-amin sa lahat ng iyong iligal na gawain, mula sa embezzlement ng pondo ng Casa Esperanza hanggang sa professional fraud o ang pagpapanggap na ikaw ay isang lisensyadong arkitekto. Ano? Ang sigaw ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Marco, anong sinasabi nila? Hindi ba't maayos ang lahat? Tumingin si Clara kay Liza ng may halong habag. Liza, ang lalaking ipinagmamalaki mo ay hindi lang ako niloko. Niloko niya ang buong industriya. At ang perang akala mo ay mapupunta sa'yo, wala na yon. Naipatalo na niya ang lahat sa sugal bago pa man niya ito makuha. Hindi totoo yan. Clara,
Sinisiraan mo lang ako. Ang pagwawala ni Marco. Tinangka niyang tumayo at saktan si Clara, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga tauhan ng NBI. Ang kanyang mga kamay ay pilit na iginigapos sa likod, isang tagpong malayo sa kanyang pagiging hari noong nakaraang gabi. May mga recording kami, Marco. Ang bawat pag-uusap niyo ni Liza tungkol sa pagpapakulong sa akin sa psychiatric facility, ang bawat plano niyo na nakawin ng aking mga disenyo, lahat iyon ay narinig ng mga autoridad. Ang pahayag ni Clara habang dahan-dahang tumatayo. Naramdaman niya ang muling pagsipa ng kanyang anak. Tila sumasang-ayon sa bawat salitang binitawan niya. Nagsimulang magkagulo sa loob ng opisina. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa labas ng salamin na pinto. Pinapanood ang pagbagsak ng taong kinatakutan nila sa loob ng maraming taon. Si Liza ay napaupo sa sahig, umiiyak at nagsisigaw na wala siyang alam. Pilit na itinatanggi ang kanyang kaugnayan sa mga krimen ni Marco para iligtas ang sariling balat. Hinarap ni Clara ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Ang Ka sa Esperanza ay pangalan ng pag-asa, Marco, pero ginawa mo itong monumento ng iyong kasakiman. Ngayon, ang bawat ladrilyo ng mga kasinungalingan mo ay babagsak sa'yo. Habang hihila si Marco palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagsisisi. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na kumakaladkad sa sahig ay tila isang malungkot na awit ng pagkatalo. Naiwan si Clara sa gitna ng silid, humihinga ng malalim, habang ang bigat na daladala niya sa loob ng maraming buwan ay tila uwant-unting naglalaho. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang matalas na sakit ang muling gumuhit sa kanyang puson. Napahawak si Clara sa gilid ng mesa. Ang kanyang muka ay namutla. Ang stress at ang tensyon ng mga huling sandali ay tila naniningil na sa kanyang katawan. Attorney, ang baby. Ang mahinang tawag ni Clara bago siya tuluyang napasandal sa upuan. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang hita at ang katahimikan ng silid ay napalitan ng kaba ng mga taong nakapaligid sa kanya. Magagawa kaya ni Clara na malasap ang kanyang kalayaan? O ang huling ganti ni Marco ay ang pag-agaw sa tanging bagay na natitira sa kanya, ang kanyang anak? Ang bawat tunog ng paligid ay unti-unting naging malabo sa pandinig ni Clara. Ang huling nakita niya bago tuluyang lumabo ang paningin ay ang galit na mukha ni Marco habang hinihila siya palabas ng silid ng mga operatiba ng NBI. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos na sa likod. Ang sigaw nito ng sumpa at pagbabanta ay tila isang malayong ugong na lang ng kulog sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Naramdaman ni Clara ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo, habang ang kanyang buong katawan ay tila naging manhid. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na niya marinig ang mga yabag ng mga tao sa labas o ang tarantang tawag ni Attorney Javier. Ang tanging buhay na nararamdaman niya ay ang mabilis at marahas na pintig sa kanyang sinapupunan. Clara, Clara, lumaban ka. Paparating na ang ambulansya. Ang boses ni Javier ay puno ng kaba habang inaalalayan nito ang balikat ng arkitekto. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na bango ng tuyong dahon at pulbos ang naramdaman ni Clara. Isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang pisngi. Isang kamay na puno ng kulubot ngunit nagdadala ng kapayapaan. Si Nanay Rosa. Nandito na ako, anak. Huwag kang matakot. Kasama mo kami. Ang bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot kay Marco, ay nagpapakita na ngayon ng isang matapang na determinasyon. Tumingin si Nanay Rosa kay Liza na ngayon ay nakatayo sa sulok, nanginginig at umiiyak habang yakap ang sariling tiyan. Umalis ka na rito, Liza. Ang mahinahon ngunit matalim na utos ni Nanay Rosa. Nakuha mo na ang gusto mo, ang sirain ng pamilyang ito.
Ngunit ang batang dala ni Clara ay may dugong hindi kayang dungisan ng kasakiman niyo ni Marco. Huwag na huwag mong susubukan na lumapit muli sa amin. Walang nagawa si Liza kundi ang tumakbo palabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang mabilis na pag-atras ng isang natalong kaaway. Naiwan si Clara sa bisig ni Nanay Rosa habang dahan-dahang dumarating ang mga medical personnel. Ang bawat segundo ng paglalakbay patungo sa ospital ay tila isang habambuhay na pakikipagsapalaran. Ang tunog ng sirena sa labas ng ambulansya ay tila isang mahabang panaghoy sa gitna ng trapiko ng syudad. Isang panaghoy na nagmamakaawa sa tadhana na bigyan pa sila ng pagkakataon. Hawak ni Clara ang kamay ni Nanay Rosa nang sobrang higpit. Ang kanyang mga kuko ay tila baon na sa balat ng matanda. Ngunit hindi kumibo si Rosa. Anak, ang baby ko. Ang hirap na bulong ni Clara habang ang bawat paghinga niya ay nagdadala ng matinding hapdi. Kakayanin niyo ito, Clara. Ikaw ang arkitekto ng iyong buhay, di ba? Huwag mong hayaang gumuho ang lahat ngayon. May bagong bahay pa tayong itatayo para sa inyo. Ang pampalakas loob ni Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Clara. Pagdating sa ospital, ang puting liwanag ng emergency room ay tila sumalubong sa kanila nang may kasamang lamig. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na kumpas ng oras. Sa huling sandali bago siya ipasok sa loob ng delivery room, naramdaman ni Clara ang muling pagsipa ng kanyang anak. Isang mahina, ngunit malinaw na mensahe ng buhay. Ang operasyon ay tumagal ng ilang oras. Sa labas ng silid, si Nanay Rosa at Attorney Javier ay tahimik na naghihintay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang panalangin. Ang katahimikan ng hallway ng ospital ay tila isang malawak na espasyo kung saan ang nakaraan at ang hinaharap ay nagtatagpo. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor na may bitbit na balita. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat ng bagong simula. Ligtas na ang ina at ang bata. Siya ay isang matatag na lalaki. Ang sabi ng doktor na may kasamang nangiti. Nang dahan-dahang magmulat ng mata si Clara sa recovery room, ang unang nakita niya ay ang malawak na bintana na nagpapakita ng pagsikat ng araw. Ang mga kulay ng langit, mula sa madilim na asul patungo sa malambot na kulay rosas at ginto, ay tila isang magandang disenyo na hindi kayang tapatan ng anumang blueprint. Dinala ng nurse ang kanyang anak sa kanyang tabi. Ang munting nilalang na binalot sa puting tela ay tila isang obra maestra ng kalikasan. Habang tinititigan ni Clara ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamahal na nagbubura sa bawat pasakit, bawat kataksilan, at bawat luhang pumatak sa mga nakaraang buwan. Pangalanan natin siyang Gabriel, ang bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan dahil siya ang mensahe ng Diyos na kahit gumuho ang lahat, laging may pag-asang magsimula muli. Sa sandaling iyon, ang anino ni Marco ay tuluyan nang naglaho sa kanyang puso. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na pasasalamat. Pasasalamat na sa kabila ng unos na natili siyang nakatayo. Ang pader ng kanyang pagkatao ay hindi nagawa sa takot, kundi sa purong pag-ibig ng isang ina. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng silid, may isang katanungang naiwan sa isipan ni Attorney Javier habang binabasa ang mga huling balita sa kanyang cellphone. Paano tatanggapin ni Marco ang balitang ang tanging yaman na nais niyang makuha ay kailanman ay hindi na niya mahahawakan? At ano ang gagawin ni Liza ngayong siya ay mag-isa na ring haharap sa sarili niyang bagyo? Ang bawat linya sa papel ay hindi na nakakadena sa anino ng isang impostor. Ngayon, ang bawat guhit ng lapis ni Clara ay malayang sumasayaw, sumasabay sa himig ng kanyang bagong buhay. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang katedral ng mga kasinungalingan ni Marco. Ang amoy ng sariwang tinta at ang bango ng bagong timplang kape ay pumuno sa maliit
Ngunit maliwanag na opisina ni Clara. Isang espasyong siya mismo ang pumili, malayo sa madilim na ancestral house at sa nakakalunod na karangyaan ng dati niyang kumpanya. Ang sikat ng araw ay malayang tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga blueprint na nakalatag sa kanyang mesa. Sa pagkakataong ito, ang selyong nakatatak sa ibaba ng bawat pahina ay nag-iisa na lamang. Arch. Clara Reyes. Sa isang sulok ng silid, ang tunog ng mahinang pag-ungol at pagtawa ng isang sanggol ay nagbibigay ng kakaibang musika sa kanyang pagtatrabaho. Si Gabriel ay lumalaking malusog. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin na nagbibigay ng gabay kay Clara sa bawat puyat at pagod. Sa tabi ng sanggol ay nakaupo si Nanay Rosa na masiglang tinitiklop ang mga maliliit na damit ni Gabriel. Ang matanda ay tila bumata rin. Ang mga kunot sa kanyang noo na dulot ng takot kay Marco ay napalitan ng mga linyang likha ng tunay na kagalakan. Ang katahimikan ng hapon ay dahan-dahang nabasag nang pumasok si Attorney Javier. Bit-bit niya ang isang makapal na folder, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay hindi nabakas ng pag-aalala. Inilapag niya ang mga dokumento sa tapat ni Clara. Tapos na ang lahat, Clara. Ang huling hatol ay ibinaba na ng korte kahapon, ang balita ni Javier. 10 taon para sa fraud at embezzlement at dagdag pang 5 taon dahil sa pagpapanggap bilang lisensyadong arkitekto. Walang piyansa. Si Marco ay mananatili sa loob ng mahabang panahon. Huminga ng malalim si Clara. Inaasahan niya ang mararamdamang galit o saya. Ngunit sa halip, ang naramdaman niya ay isang malalim na kawalan ng pakiramdam, isang pagiging manhid na tila isang pader na tuluyan ng naghihiwalay sa kanya sa lalaking nanakit sa kanya. At si Liza? Si Liza ay naghain ng kasunduan para maging testigo laban kay Marco para mabawasan ang sarili niyang sentensya. Ngunit dahil wala siyang perang pambayad sa mga civil damages, kinuha ng mga nagpautang kay Marco ang lahat ng ari-ariang akala niya ay mapupunta sa kanya. Balita ko ay bumalik siya sa kanyang probinsya, nag-iisa at pilit na binubuhay ang kanyang sarili sa maliit na tindahan. Wala na ang marangyang buhay na pinangarap niyang nakawin sa'yo, sagot ni Javier. Isang liham ang inabot ni Javier kay Clara. Ito ay mula sa loob ng kulungan. Nakasulat sa labas ang pangalan ni Marco. Ang sulat kamay nito ay nanginginig. Malayo sa dating matatag at mayabang na estilo ng lalaki. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang sobre. Ang mga salita sa loob ay puno ng pagsisisi, humihingi ng patawad at nagmamakaawang makita si Gabriel balang araw. Sinasabi ni Marco na nagbago na siya, na mahal pa rin niya si Clara at na ang lahat ng ginawa niya ay dahil lamang sa pagkakamali ng isang taong naligaw ng landas. Tumingin si Clara sa kanyang anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa bisig ni Nanay Rosa. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinunit ang liham, maliit na piraso hanggang sa maging parang mga confetti na puti. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Inilagay niya ang mga piraso ng papel sa basurahan sa tabi ng kanyang mesa. Ang utang na loob na laging ginagamit ni Marco laban sa kanya ay wala ng halaga. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong muling buksan ang pinto para sa taong sumira ng iyong tahanan. May bago tayong proyekto, attorney. Ang pag-iiba ni Clara ng paksa. Ang kanyang mga mata ay muling nakatutok sa mga blueprint. Ito ang Casa Clara. Hindi na ito para sa mga investors o para sa kinang ng syudad. Ito ay isang komunidad para sa mga inang tulad ko, mga babaeng nanggaling sa pang-aabuso at gustong magsimula muli. Isang lugar na may matatag na pundasyon, hindi lang sa semento, kundi sa dangal. Habang binubuo ni Clara ang bawat detalye ng kanyang bagong proyekto, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang kanyang pangalan ay hindi na simbolo ng isang biktima, kundi isang pangalan ng pag-asa.
Ngunit bago matapos ang hapon, narinig ni Clara ang pagkatok sa kanyang pinto. Isang estranghero ang nakatayo sa labas. May bitbit na isang malaking kahon na may tatak ng isang tanyag na Architectural Award Committee. Ang tanong na naiwan sa puso ni Clara habang pinagmamasdan ang kahon ay, handa na nga ba siyang tanggapin ang tagumpay na hindi na kailangang ibahagi sa sinuman? At ano ang naghihintay sa kanya sa oras na muli niyang buksan ang kanyang puso, hindi para sa isang lalaki, kundi para sa kanyang sariling kadakilaan? Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila may dalang basbas, nagbibigay ng gintong liwanag sa bagong pader ng Casa Clara. Ang gusali ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Bawat kanto nito ay hinubog ng mga pangarap na minsan nang dinurog ng kataksilan. Sa harap ng gate, ang mga bulaklak na bagong sibol ay sumasayaw sa ihip ng mahinang hangin, tila bumabati sa mga panauhing dumarating para sa inaugurasyon ng proyektong naging simbolo ng pagbangon ni Clara Reyes. Nakatayo si Clara sa gitna ng entablado. Suot ang isang simpleng puting bestido na nagpapakita ng kanyang kapayapaan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Sa kanyang tabi ay si Nanay Rosa na mahigpit na karga ang munting si Gabriel. Ang sanggol ay masayang naglalaro sa kanyang sariling mga kamay. Walang malay sa bagyong hinarap ng kanyang ina para lamang marating ang payapang baybayin na ito. Ngayong araw, hindi lang tayo nagbubukas ng isang gusali. Ang panimula ni Clara, ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nagbubukas tayo ng isang kanlungan para sa mga babaeng akala nila ay wala na silang mapupuntahan. Ang Casa Clara ay para sa inyo. Dahil tulad ng isang gusali, kahit gaano pa katindi ang lindol o bagyo, hanggat matibay ang iyong dangal, kaya mong tumayo muli. Ang tunog ng pagpalakpak ng mga tao ay tila isang banayad na musika na dumampi sa kanyang puso. Nakita niya sa harapang hilera si Attorney Javier na nakangiti ng may pagmamalaki. Wala na ang mga banta ni Marco, wala na ang mapanirang dila ni Liza. Ang bawat tao sa paligid ay naroon para saksihan ang tagumpay ng isang inang hindi sumuko. Pagkatapos ng seremonya, habang dahan-dahang lumalakad si Clara, sa loob ng pasilyo ng Casa Clara, hinaplos niya ang bawat dingding. Ang bawat texture ng pintura ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing. Umiiyak siya sa dilim, habang dahan-dahang binubuo ang plano ng kanyang paghihiganti sa paraang legal at marangal. Ngayon, ang mga pasilyong ito ay mapupuno ng tawanan ng mga bata at pag-asa ng mga inang nagsisimulang muli. Isang babae ang lumapit sa kanya. May dalang isang maliit na rosas. Ang mukha nito ay bakas ng mga pasa, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng pasasalamat. Salamat po, Architect. Dahil sa'yo, nalaman kong hindi ako dapat manatili sa isang bahay na ginagawa akong bilanggo. Ito ang golden moment ni Clara. Hindi ang mga award na nakahanay sa kanyang mesa, hindi ang yaman na nabawi niya, kundi ang pagkakita sa sarili niya sa mga matang iyon, mga matang nagsisimulang makakita muli ng liwanag. Hinawakan ni Clara ang kamay ng babae at binigyan ito ng isang mahigpit na pisil. Welcome home, ang malambing niyang tugon. Sa paglubog ng araw, naiwan si Clara sa rooftop ng Casa Clara. Mula sa itaas, tanaw niya ang buong syudad. Ang mga toreng dati ay parang nakakalunod. Ngayon ay tila maliliit na bahagi na lang ng isang malawak na sining. Wala na siyang nararamdamang galit para kay Marco. Sa loob ng madilim na rehas nito, si Marco ang tunay na bilanggo ng sarili niyang kasakiman. Samantalang si Clara, sa gitna ng kanyang mga pinaghirapan, ay malaya na. Inangat ni Clara ang kanyang mukha sa langit. Hinahayaan ang malamig na simoy ng gabi na humalik sa kanyang pisngi. Ang bawat paghinga niya ay puno ng pasasalamat. Ang arkitekto ay hindi na lang nagtatayo ng mga bahay. Siya na ngayon ang nagtatayo ng mga buhay. Gabriel, ang kanyang anak, ang kanyang pinakamagandang obra maestra,
ay mahimbing na natutulog sa loob ng kanilang bagong tahanan. Isang tahanang may matibay na pundasyon, hindi dahil sa semento, kundi dahil sa purong pag-ibig at katotohanan. Ang Casa Clara ay nakatayo na at kasabay nito ang isang bagong simula na kailanman ay hindi na mabubura ng anumang kasinungalingan. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng sariwang pag-asa. Sa loob ng bakuran ng isang bahay na may malawak na hardin, ang bawat halaman ay malagong tumutubo. Isang patunay na ang lupang dati ay tigang at puno ng luha ay maaari pa ring magbigay ng buhay. Dito ang amoy ng basang lupa matapos ang ulan ay hindi na nagdadala ng lungkot, kundi ng amoy ng bagong simula. Si Gabriel, na ngayon ay isang masigla at matalinong bata, ay abala sa pagbuo ng kanyang mga wooden blocks sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bawat pagpapatong niya ng kahoy ay ginagawa niya ng may pag-iingat, tila naman na ang husay ng kanyang ina sa pagbuo ng mga estruktura. Sa malayo, pinagmamasdan siya ni Clara habang ito ay nakaupo sa veranda. Hawak ang isang tasa ng tsaa at isang liham na kararating lamang mula sa Koreo. Ang liham ay galing sa bilangguan. Maikli lamang ito, isang huling pagtatangka ni Marco na humingi ng tawad bago ang huling taon ng kanyang sentensya. Sa pagkakataong ito, hindi na naramdaman ni Clara ang pamilyar na kaba o ang hapdi ng galit sa kanyang dibdib. Habang binabasa niya ang mga salitang humihingi ng pagkakataong makilala ang anak, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanyang puso. Nahanap na ba niya ang kapatawaran? Ang tanong na ito ay matagal na ring naglalaro sa kanyang isipan. Sa bawat gabi na ipinagheheli niya si Gabriel, napagtanto ni Clara na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang muling pagtanggap sa taong sumira sa'yo. Ito ay ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Pinatawad na niya si Marco, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siya at ang kanyang anak sa isang pusong malaya sa bigat ng nakaraan. Ang liham ay dahan-dahan niyang itinupi at inilagay sa isang kahon na hindi na niya muling bubuksan. Wala na siyang nararamdamang puot, tanging isang malamig na distansya na hindi na kailanman matatawid. Kasama ni Clara sa bahay na yon si Nanay Rosa, na ngayon ay masaya nang nag-aalaga sa kanyang apo. Ang matanda ay nakahanap din ng sariling kapayapaan, malayo sa takot at sa mga lihim na dati ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. Si Attorney Javier naman ay naging isang matalik na kaibigan ng pamilya, madalas bumisita para makipaglaro kay Gabriel at magbalita tungkol sa tagumpay ng Casa Clara. Ang komunidad na itinayo ni Clara ay lumago na, nagbibigay ng bagong buhay sa daan-daang kababaihan na ngayon ay tumatayo na rin sa sarili nilang mga paa. Nakamit na ni Clara ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi nanggaling sa pagganti, kundi sa pagbuo ng isang sariling mundo na nakatayo sa katotohanan. Ang kanyang career bilang arkitekto ay hindi na nakatali sa anumang huwad na pangalan. Siya ay kinikilala na ngayon bilang isang haligi ng integridad sa kanyang industriya, isang babaeng ang disenyo ay hindi lang pang-estetika, kundi para sa kaligtasan ng kaluluwa. Habang pinagmamasdan ni Clara ang kanyang anak na tumatakbo patungo sa kanya para ipakita ang nabuong bahay na gawa sa blocks, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat pagtawa ni Gabriel ay tila isang kumpirmasyon na ang bawat sakripisyo ay may katumbas na kaligayahan. Sa mga nakikinig sa kwentong ito, ang iniwang aral ni Clara ay malinaw. Ang pundasyon ng isang matatag na buhay ay hindi nasusukat sa yaman, sa pangalan, o sa taong pinili nating mahalin. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-ibig na ibinibigay natin sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay na nananatili sa ating tabi sa gitna ng unos. Ang bawat pagkawasak ay isang pagkakataon para sa isang mas matibay na muling pagtatayo. Huwag matakot na iwanan ang mga pader
na gawa sa kasinungalingan dahil sa labas nito, naghihintay ang isang malawak at maliwanag na bukas na ikaw mismo ang may hawak ng plano. Ang Casa Clara ay hindi lang isang gusali. Ito ang patunay na ang isang inang sugatan ay kayang maging arkitekto ng kanyang sariling himala. Sa paglubog ng araw sa dulo ng kalsada, ang dilim ay hindi na nakakatakot dahil alam ni Clara na bukas, gigising siya sa isang tahanang kailanman ay hindi na muling magigiba.